Ako, si Lin Hansheng, ang dating sikat na buli sa lugar, hanggang sa iuwi ng tatay ko ang isang batang babaeng pulubi na gutom na gutom. Pinahawak pa ako sa ulo ko at sinabi, "Anak, mula ngayon, kapatid mo na siya." Ibinigay pa ang limitadong sapatos ko para gawing tsinelas niya. Akala ko, nakapulot ako ng isang api na pwede kong pagtripan. Pero sino ang mag-aakala? Ang batang babaeng ito ay hindi lamang isang henyo na kayang talunin ang talino ko, kundi naging isang napakagandang babaeng idolo sa paaralan. Hinarang pa ako sa pader sa harap ng buong klase. Hinding-hindi ko makakalimutan ang mainit na tag-init na yon nang ipatupad ng tatay ko ang T4 parenting na nakita niya sa mga short video. Ipinadala niya ako sa probinsya na walang internet para daw damhin ang kalikasan at linisin ang kaluluwa ko. Nakahiga ako sa silya at kumakain ng pipino nang bumukas ang gate. Pumasok ang tatay ko na may kasamang isang batang babae na puno ng putik. Gulo-gulo ang buhok. "Lin Hansheng, bumangon ka. Kilalanin mo ang kapatid mo. Maging mabait ka sa kanya." Ibinaba niya ang bata. Pinunasan niya ang pawis niya. Nabigla ako at nabitawan ko ang pipino. "Tay, saan mo napulot yan? Mukhang bagong hukay na terakota sundalo." "Tumigil ka. Apo siya ni Mang Tang na kapitbahay natin. Nagbenta ng pakwan si Mang Tang sa bayan." Nakita kong nagugutom ang bata sa labas at kinakain ang kanyang mga daliri. Naawa ako. Kaya inuwi ko para pakainin. Tiningnan ako ng tatay ko at pumasok sa kusina. "Alagaan mo siyang mabuti. Subukan mo siyang saktan at bali ang mga buto mo." Naiwan kami ng batang babae sa bakuran. Siguro mga 7 o 8 taong gulang siya. Nakasuot siya ng malaking lumang shirt at nakatitig sa pipino na nahulog ko. Naririnig ko siyang lumulunok. Lumuhod ako at tinuro siya gamit ang sanga. "Hoy, anong pangalan mo?" Umatras siya. Utal-utal niyang sagot, "Tang Wenjing." Nakatingin pa rin siya sa pipino. "CJ." Dahil mukhang hindi pa siya nakakita ng ganito, kinuha ko ang isang pakete ng Weilong spicy strips at binuksan ito. "Oh, para sa'yo. Galing to sa bayan. Sigurado akong hindi ka pa nakakain nito." Inabot ko sa kanya. Kinagat niya ito at minuya. Nanlaki agad ang mga mata niya. Tinaasan ko siya ng kilay. "Hindi pa no?" "Hindi pa," mabilis niyang sagot. "Meron pa ba?" Nakita ko siyang ubusin ang buong pakete ng spicy strips. Tinapik ko ang dibdib ko. "Ako si Lin Hansheng. Mula ngayon, ako ang bahala sa'yo." Kumuha ako ng isang kahon ng gay na milk at isang lang Weiqian. "Ito ang premyo sa akin ng tatay ko dahil hindi ako bumagsak sa exam sa'yo na lahat." Hawak niya ang gatas sa kaliwang kamay at ang snacks sa kanang kamay. Punong-puno ang kanyang pisngi. "Ako si Tang Wenjing. Maganda naman ang pangalan pero parang si Zhang Fei kung kumain." Pumasok ako sa bahay at kinuha ang assignment ko sa summer. Binuklat ko ang math problem. Ang geometric problem na ito. Sobrang hirap. Siguro hindi mo rin naman maintindihan. Sinulyapan ko siya. Lumapit si Tang Wenjing at tiningnan ang scratch paper. "Mali ang auxiliary line mo. Ikonekta mo ang AC. Gumawa ka ng isosceles triangle." Ang sagot ay 15. Kinuskus ko ang mga mata ko. "Ilang taon ka na?" "Hindi pa ako nag-aaral ng 2nd grade. Sumipsip siya ng gatas. "Impossible." "Imposible talaga," nagalit ako. 2nd grade? Hindi mo pa nga kabisado ang multiplication table eh. Paano mo nasagot ang math problem ng junior high school? Sigurado akong naghula ka lang." Kinuha ni Tang Wenjing ang lapis at mabilis na isinulat ang solusyon, gamit pa ang advanced theorem. Pagkatapos isulat, ibinaba niya ang lapis. Napakadali nito. Sa bahay. Nagsusolve ako ng calculus para maglibang. Nadurog ang puso ko. Hindi siya isang taga-bukid. Siya ay isang Terminator. Sa gabi, inihain ng tatay ko ang chicken stew with mushrooms. Nakahiga ako sa silya. Kumakain si Tang Wenjing ng peach in syrup at ginagamit ang pulang lapis para markahan ang mga mali sa assignment ko. "Ano ba? Hindi ka nakikinig kapag sinasabi kong mag-aral ka ng mabuti. Ngayon, natalo ka pa ng isang batang 1st grade. Sinasabi ko na nga sa'yo, may mas magaling sa'yo." Tumulog ang makina ng kotse sa labas. Huminto ang isang may batch. Bumaba ang isang lalaking nakasuot ng suit. "Ay, Imratang. Bakit po kayo mismo ang pumunta?" Sinalubong siya ng tatay ko. Nagulat ako. "Hindi ba't nagbebenta ng pakwan sa bayan si Mang Tang?" "Brother Lin, maraming salamat sa iyo ngayon." Hinawakan ni Emmentang ang kamay ng tatay ko. Gustong-gusto ng tatay ko na dalhin si Wenjing para maranasan ang buhay sa probinsya, pero nagpunta siyang maglaro ng chess kasama ang kapitan. Bumalik sa probinsya para magbakasyon, pero nauwi sa pakikipag-chess kay kapitan. Nakalimutan ang bata sa may pintuan. Inalok pa ako ng kuya ni Lin Hansheng ng latiyaw, kahit nabagsak siya sa math. Pero mabuti siyang tao. Wala akong masabi. Naka-insulto na nga, good person card pa. Pagkaalis ni Tang, tinapik ako ni Papa sa balikat. "Anak, nakita mo ba? Mayaman na nga sila, napakatalino at nagsusumikap pa. Anong dahilan mo para hindi magsikap? Mag-aral kang mabuti kay Wenjing, huwag puro pagpapatawa ang iniisip."
Ilang taon ang lumipas, nasa ikalawang taon ako ng high school. Dahil sa tangkad at pagiging mapagpatawa ko, naging clone prince ako ng 8 VA High School. Ang marka ko ay palaging nasa passing. Unang araw ng pasukan, ipinakilala ni Guro Lee ang isang babae. Nakasuot siya ng puting blusa at palda. Dapat niyo siyang tularan. Ibinaba ko ang ulo ko sa libro. Sa mga nakalipas na taon, bumili si Tang ng kondo sa tapat ng bahay namin. Para daw madaling mag-usap. Hindi lang nag-accelerate si Tang Wenjing sa klase ko, nagbago pa ang hitsura niya. Tang, maupo ka sa bakanting upuan sa harap ni Lin Hansheng. Sabi ni Guro Lee. Lumapit si Tang Wenjing, hindi man lang ako tiningnan. Nagpapasalamat ako na nagkukunwari siyang hindi niya ako kilala. Pagkatapos ng klase, tumayo siya at lumapit sa mesa ko. Tumahimik ang buong klase. Nagpanggap akong kalmado. Ano? May kailangan ka ba? Kinuha ni Tang Wenjing ang isang lukot-lukot na balot ng malaking dalapian. Ibinagsak niya ito sa mesa. Nagulat ang lahat. Pilit akong umiti sa gitna ng mga tingin. Tang, anong ibig sabihin ito? Lumapit si Tang Wenjing sa tainga ko. Ano, Kuya Lin Hansheng? Noong niloko mo ako sa probinsya gamit ang isang balot ng. Noong ginawa kitang alalay ko, ang yabang-yabang mo, Ngayon nagkukunwari kang hindi mo ako kilala. Hindi ako nagkukunwari. Nauutal ako. Tumayo siya. Kung magkakilala naman pala tayo. Tara na. Pinapasundo ako ni Tio Lin sa'yo para magsabay tayong kumain sa bahay. At para turuan ka sa napakasamang marka mo sa physics. Naghiyawan ang lahat. Hindi ka pa ba alis? Kailangan pa ba kitang kaladkarin? Tinaas niya ang kilay niya. Aalis na. Ma'am, huwag ka nang magsalita. Kinuha ko ang bag ko at tumakbo palabas. Sa daan, naglakad siya sa unahan ko. Nagulat ako. Anong kinain mo sa mga nakalipas na taon? Hindi lang gumanda ka. Ang talas na naman ng dila mo. Huminto siya at lumingon. Kinain ko yung longganisang in order mo. At ang mga snacks na palihim mong inilalagay sa bag ko. Natigilan ako. Alam niya palang lahat ang mga snacks na inilalagay ko sa bag niya dahil baka mapagod siya sa pag-aaral. Kaya itinuro niya ako. Lin Hansheng, hindi mo na ako makukuha pa. Pagpasok sa bahay, kinuha niya ang makapal na physics reviewer para sa mga competition. Tara na. Sakto namang lumabas si Papa na may dalang pakwan. Hindi niya ako pinansin. Inilagay niya ang pakwan sa harap ni Tang Wenjing. Ay, Wenjing, nandito ka na pala. Kumain ka ng pakwan. Sabi ng ate, galit na naman sa'yo ang gagong to. Kunin mo lahat ng gusto mo. Magtira ka lang ng hinga para makahinga siya. Itinuro ko ang sarili ko. Tay, anak mo ko. Itong babaeng to, gagamitin niya tong 5 taong review book na mas makapal pa sa ladrilyo. Para basagin ang ulo ko. Tama lang yan. Pumalakpak si Papa. Kung magkaroon ka sana ng kahit katiting na talino ni Wenjing, matutuwa na ako sa panaginip ko. Wenjing, ipagluluto ko kayo ng ribs. Turuan mo siyang mabuti. Bumalik si Papa sa kusina at isinara ang pinto. Kumakain ng pakwan si Tang Wenjing. Huwag ka nang tumingin, Lin Hansheng. Alam kong naglaro ka kagabi ng Arena of Valor at sunod-sunod kang natalo ng 5 beses. Sa huling laban pa, sumugod pa si Arthur at bumangga sa pader. Kapag nalaman to ng mga alalay mo, tigil. Tumalon ako. Paano mo nalaman? Pinunasan niya ang kamay niya. Dahil ako yung jongler na bumugbog sa'yo. Ngayon, sagutan mo na ang unang page tungkol sa force analysis. Kinalampag niya ang mesa gamit ang pulang ballpen. Kapag may mali ka, ipopost ko sa group chat ng klase natin ang mga litrato mo noong bata ka na nakabuka ka. Marami akong nakatago. Ang sama mo. Kinuha ko ang ballpen. Gamit ang terminolohiya sa laro, naintindihan ko ang mga tanong. Kinabukasan, pumasok ako sa klase na may bags. Masaya kong binibitbit ang imported na macarons para kay Zhao Tianhao. Nakatayo sa tabi ng mesa ni Tang Wenjing. Tang, parang hindi ka masyadong kumain ng agahan kahapon. Ito ay pasalubong na pinadala ko pa mula sa France. Gawa ng Michelin 3-star chef. Tikman mo. Sabi ni Zhao Tianhao na nagpapabigat ng boses. Nakayuko si Tang Wenjing at nagsusolve ng exam, hindi. Kunin mo na. Dumidikit si Zhao Tianhao sa spicy noodles sa mesa ko. Tang, huwag kang gagaya sa iba. Yan, basurang pagkain na 5 piso kada balot. Sobrang dami mong kainin, makakaapekto sa talino mo. Para sa henyo na tulad mo, dapat kumain ka ng bagay na bagay sa estado mo. Nagagalit ako. Ibinaba ni Tang Wenjing ang ballpen. Una, kung ano nang kinakain ko. Hindi mo kailangang makialam. Pangalawa, kinuha niya ang spicy noodles sa mesa ko. Gusto kong kumain ng basurang pagkain na 5 piso dahil binenta to ni Lin Hansheng. Ang makaron mong nagkakahalaga ng 5,000 piso. Sa paningin ko, mas mahalaga pa ang balot ng spicy noodles na to, itinuro ako ni Zhao Tianhao. Tang Wenjing, pinagtatanggol mo ang basurang ito na laging huli sa klase. Ano ba ang kaya niyang gawin maliban sa pagpapatawa? Ano ang kaya niyang gawin? Nagmamadaling tanong ni Zhao Tianhao. Sa susunod na linggo na ang buwan ng pagsusulit.
Gusto mo bang makipagpustahan sa akin? Kung makakuha ka ulit ng mataas na marka sa pagsusulit, sa harap ng buong paaralan, lilibot ka sa palaruan ng 3 beses at sisigaw ng basura ako. Pinigilan ako ni Tang Wenjing na gawin yon. Pero kung matalo ka, ibig sabihin makapapasok si Lin Hansheng sa top 20 ng klase. Sa flag ceremony, babasahin mo sa malakas na speaker ng 100 beses ang key pangangalaga sa inahing baboy pagkatapos manganak. CJ, aabangan ko yan. Naghiwa-hiwalay ang mga tao. Nakadapa ako sa mesa. Lola, nababaliw ka na ba? Top 20 sa klase. Mas mabuti pang patayin mo na lang ako. Ang pinakamagandang resulta na nakuha ko ay noong grade 3 ako, nangunggopya sa katabi ko. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kahit na isa kang inutil, maitatayo pa rin kita. Simula ngayon, ang oras ng iyong pagtulog ay gagawin kong 4 na oras. Sa susunod na linggo, kinuha niya ang cellphone ko, game console at sinunog ang mga libro ko. Bawat pagkatapos ng klase, kailangan kong umuwi at magsagot ng mga tanong. Naituro ko na tong tanong na to ng 3 beses. Kapag nagkamali ka ulit, gugupitin ko ang sapatos mong limited edition. Huwag, huwag, huwag. Gagawin ko na. Gagawin ko na. Gabi na. Natapos kong sagutan ang pagsusulit. Nakita ko siyang nakayuko at nagsusulat ng material. Ang kanang hintuturo niya ay may band-aid. Dahil nagsusulat siya ng material para sa akin, gagawin kitang estatwa at ilalagay sa harap ng eskinita ng bazhong. CJ, maghanda ka na lang na pakinggan si Zhao Tianhao na basahin ang ipangangalaga sa inahing baboy pagkatapos manganak. Inanunsyo ang resulta ng pagsusulit. Sabi ni Teacher Laoli na nasasabi, sa pagsusulit na ito, may isang estudyante sa klase natin na malaki ang inunlad. Maaari kong sabihin na lumikha siya ng himala sa bazhong. Si Lin Hansheng, pang-negatibo 19 sa klase. Tumalo ng 320 posisyon sa ranggo ng taon. Nagkagulo ang klase. Tumingin ako kay Tang Wenjing. Sinasabi niya sa pamamagitan ng kanyang labi. Baliw, binasa ni Zhao Tianhao ng 1-0 minuto sa flag ceremony. Pangangalaga sa inahing baboy pagkatapos manganak. Nag-file ng leave sa loob ng 1 linggo. Sa katapusan ng linggo, naghanda ang tatay ko ng seafood feast para ipagdiwang. Hansheng, may magandang balita akong ipapaalam. Pupunta ang tito Tang mo sa ibang bansa upang palawakin ang merkado. Aalis siya ng 3 taon. Si Wenjing ay mag-isang nakatira sa tapat. Nag-aalala siya. Anong magandang balita? Nanalo ka ba sa loto? Hindi. Kaya, inilabas ni Tang Wenjing ang isang set ng susi. Kaya, simula ngayon, opisyal na akong lilipat sa bahay nyo para kay Kuya Lin Hansheng. Sa mga susunod na araw at gabi, tuturuan kita ng personal hanggang sa makapasa ka sa Tsinghua at Peking University. Sa araw ng paglipat, nagdala si Tang Wenjing ng 5 maleta. Agad na itinapon ng tatay ko ang gamit ko sa labas ng kwarto. Tay, bakit mo ginagalaw ang mga gundam ko? Buhay ko yan. Anong maganda doon? Ang kwarto mo ay nakaharap sa timog. Maganda ang sikat ng araw. Dito titira si Wenjing. Matutulog ka sa maliit na storage room sa Hilaga. Malamig doon sa tag-init para makatipid ng kuryente. Hindi bale kung magaspang ang mga lalaki. Isa pa, malaki ang utang na loob mo kay Wenjing. Kung hindi dahil sa kanya, makakapasok ka ba sa top 20 ng klase? Wenjing, mula ngayon, isipin mo to na sarili mong bahay. Kung may gusto kang kainin, sabihin mo sa tito. Ipagluluto kita. Kapag inaaway ka ng batang to, sampalin mo agad. Anak ba talaga ako? Pumunta ka sa hilagang bahay. Wala man lang aircon doon, kundi isang sirang electric fan. Mumiti si Tang Wenjing. Salamat po Tito Lin, ang bait-bait po sa akin ni Kuya Hansheng. Kagabi nga po, sabi niya ibibigay niya sa akin yung pinakagusto niyang malaking kwarto. Sa gabi, habang nakahiga ako sa isahang kama sa hilagang bahay, may isinuksok na papel sa siwang ng pinto. Bukas, 6:30 ng umaga, bumangon ka. Kapag nahuli ka ng 1 minuto, ipapaalam ko sa buong mundo ang pagkakalat mo sa kama noong bata ka pa. Ang iyong mahal na guro, Fukushima. Nadesperado kong nilamukos ang papel. Hindi ko na kaya ang ganitong buhay. Kinabukasan, nagising ako dahil sa malakas na katok. Lin Hansheng. 6:31 na. Huli ka na. Sigaw ni Tang Wenjing mula sa labas ng pinto. Gulong-gulo ang buhok ko, binuksan ko ang pinto ng walang gana. Nakikiusap ako, kahit kalabaw sa bukid hindi pinapagod ng ganyan. Nakasuot si Tang Wenjing ngayon ng mapusyaw na asul na uniforme, nakatali ang buhok ng mataas na parang walang problema. May hawak siyang isang tasang mainit na gatas. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, kumunot ang noo na parang nandidiri. Bigyan kita ng 5 minuto para maghilamos. Lumabas ka para kumain ng almusal. Isa pa, punasan mo yung nagkikinangang laway sa gilid ng bibig mo. Dahil sa pagmamalasakit, namula ang mukha ko. Dali-dali akong pumasok sa banyo. Habang kumakain ng almusal, nagkasundo kami sa isang
Kasunduan para tumira sa iisang bahay, kung hindi, lulunurin ako sa laway ng lahat ng lalaki sa eskwela. Dahan-dahang binalatan ni Tang Wenjing ang pinakuluang itlog. Hindi man lang tumitingin. Sang-ayon ako. Ayoko ring malaman ng iba na araw-araw kong tinuturuan ang isang taong mali pa ang spelling ng i-abandon sa English. Nag-aalala akong mabuking. Nagkasundo kami. Sabay kaming lumabas pero sadyang naglayo ng 50 metro. Pero hindi natin hawak ang tadhana. Nang makarating ako sa gate ng eskwela, para makisama sa mga estudyante, sumabog sa gate ng eskwela ang malakas na boses ng punong guro na parang kampana. Ikaw na naka-unipormeng hindi naka-zipper, Lin Hansheng, huminto ka. Kinabahan ako. Tatakbo na sana ako nang lumingon ako. At bumangga ako sa isang malambot na katawan. Aray, napatingin ako sa baba. Napaatras si Tang Wenjing dahil sa pagkakabangga ko sa kanya. Nalaglag ang kanyang libro sa English. Biglang tumigil sa paglalakad papasok ang mga estudyante. Sabay-sabay silang tumingin sa akin. Hindi lang hindi maayos ang itsura ni Lin Hansheng, nang bangga pa siya ng kaklase sa gate ng eskwela. Mabilis na lumapit ang punong guro, galit na galit ang mukha. Hindi ako makapagsalita. Yuyuko na sana ako para tulungan siyang pulutin ang libro ng nauna si Tang Wenjing na yumuko. Nang pulutin niya ang libro at tumayo. Malinaw na nakita ng lahat ng guro at estudyante na nakatusok sa gilid ng kanyang bag ang isang bote na katulad ng hawak ko. Yung binigay sa amin ng tatay ko kaninang umaga, may tatak na espesyal na luto ng pamilya Lin na sausawan. Biglang, tumahimik ang paligid. Grabe, espesyal na luto ng pamilya Lin. May bumulong sa karamihan. Tumingin-tingin ang punong guro sa pagitan namin ni Tang Wenjing. Sumimangot siya. Anong meron sa inyong dalawa? Bakit pareho kayo ng sausawan? Pinagpawisan ako ng malamig. Nag-iisip ako ng dahilan. Halimbawa, bumili kami sa parehong supermarket o wholesaler ang tatay ko. Nang bubuksan ko na sana ang bibig ko para magsinungaling. Biglang bumuntong hininga si Tang Wenjing at nagsalita sa isang mapilit at tila nagmamahal pang ang tono. Sir, pasensya na po. Inulit ako ni Lin Hansheng na tanungin ko siya tungkol sa mga problema kahapon. Para magpasalamat. Sa pilitan pong ibinigay sa akin ito ng tatay niya. Sa tingin ko po, hindi gaanong gumagana ang utak niya, kaya tinanggap ko na lang po. Nagkagulo ang lahat. Natigilan ang punong guro at biglang ngumiti. Ganoon ba? Lin Hansheng, sa wakas nagising ka na para mag-aral. Magaling, magaling. Tang, salamat. Turuan mo siya. Ganoon na lang niya basta-basta nalutas ang krisis. Pero pagkaalis ng punong guro, nagbago ang tingin ng mga lalaki sa paligid. Kung dati naiinggit sila, ngayon gusto na nila akong kainin ng buhay. Lin Hansheng, nahihiya ka pa ba? Sinusuhulan mo si Tang para turuan ka gamit ang sausawan. Sabi ng isang senior high school student, na may halong pang-uuyam. Inirapan ko siya at babastusin ko na sana siya. Nang biglang humakbang si Tang Wenjing sa harap ko, hindi ko alam kung nahiya siya. Pero ang alam ko, 115 lang ang nakuha niya sa physics test kahapon. Tumingin ng malamig si Tang Wenjing sa senior high school student. Senior, naalala ko noong nakaraan. Pasado lang ang nakuha mo sa physics exam sa halip na magselos ka dito, mas mabuting bumalik ka at mag-aral. Ang estudyante ko, walang ibang may karapatang magsalita. Muling natahimik ang buong lugar. Nakatayo ako sa likod niya, pinagmamasdan ang kanyang payat, ngunit matikas na likod. Biglang hindi mapigilan ang aking puso. 2 beses itong tumalon ng malakas. Diyos ko, zeng na babae. Sa mga panahong iyon, parang nagiging kaakit-akit siya. Noong araw na yon, pumutok ang forum ng 8th High School. Ang pamagat ay nakakagulat. Ang Icebird School Beauty ay nagpoprotekta sa balat online, binubura ang mga edited na larawan. Anong klaseng kapatid ang meron si 8th High School Swagger? Simula nang mangyari ang insidente sa Sili, naging masalimuot ang posisyon ko sa paaralan. Sa isang banda, galit na galit sa akin ang mga lalaki. Sa kabilang banda, napilitan silang aminin na ako, si Tang Wenjing, ay isang malaking landlord. Mayroon pang ang nagsimulang sumubok na magpadala ng mga love letter kay Tang Wenjing sa pamamagitan ko. Ito galing sa katawan ng physical education ni second year. Ito naman galing sa class president ng science class ng third year. Sa gabi, tinapon ko ang isang malaking tumpok ng makukulay na sobre sa coffee table at nagsiselos na sinabi, talagang napakaganda mo, Miss Tang. Si Tang Wenjing ay nakaupo ng cross-legged sa sofa at nag-aaral ng mga tanong sa math competition. Nang marinig ito, hindi man lang siya nag-angat ng ulo. Itapon mo sa basurahan. Isama mo na rin yung set ng cone curve problems mo na mali. Kung 3 o higit pa ang mali mo ngayong araw, walang karne bukas. Tumangis ako. At nagpa siya na kunin ang mali kong aklat. Sa sandaling iyon, biglang dumaan sa bintana ang isang nakakasilaw na kidlat na sinundan ng isang malakas na kulob na umuugong na nagpauga sa mga bintana. Sa susunod na segundo, ang buong gusali ay nalubog sa walang hanggang kadiliman. Nawalan ng kuryente. Diyos ko, kakasimula pa lang ng rank game ko.
Sigaw ko. Kinapa ko ang aking cellphone sa dilim. Sa sandaling iyon, may narinig akong isang malakas na bogsh sa dilim. Pagkatapos, naramdaman ko ang isang malambot at bahagyang nanginginig na katawan na dumadamba sa akin. Natigilan ako, nakabitin ang mga kamay ko sa ere. Hindi ko alam kung saan ko ilalagay. Mahigpit na hinawakan ng taong nasa bisig ko ang laylayan ng aking short-sleeved shirt at ibinaon ang ulo sa aking dibdib. Mabilis ang paghinga. Tang Wenjing. Sinubukan kong tawagin siya at medyo nauutal ang boses ko. Huwag kang gumalaw. Wala nang lamig at pagmamataas sa kanyang boses. Sa halip, may halata itong bahid ng pag-iyak at pagkatakot. Natatakot ako sa dilim at sa kulog. Natigilan ako. Ang Ice Queen na kayang kontrolin ang panahon sa paaralan, na kayang talunin ang lahat sa katalinuhan. Na kayang patayin si Zhao Tianhao sa pamamagitan ng tingin ay takot sa dilim at kulog. Napakalaki naman ng kaibahan. Muling kumidlat. Sa tulong ng panandaliang liwanag, nakita ko siyang maputla. Nakapikit ng mahigpit at bahagyang nanginginig pa rin ang kanyang mga pilik mata. Sa sandaling iyon, ang isang uri ng pagnanais na protektahan siya sa aking puso ay biglang sumibol tulad ng isang damo. Huminga ako ng malalim. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking mga kamay na nakabitin sa ere at marahang tinapik ang kanyang likod. Huwag kang matakot. Sinubukan kong gawing parang isang mature at maaasahang lalaki ang aking boses. Kahit naririnig niya ang lakas ng tibok ng puso ko. Lin Hansheng. Nanggaling sa dibdib ko ang kanyang boses. Nandito ako. May amoy kang want Shelly Senbei. Ang romantikong kapaligiran na kakalakad ko lang ay agad na nawasak ng komentong ito. Kahit natatakot, hindi pa rin mapigilan ng babaeng ito ang kanyang bibig. Bumalik ang kuryente pagkatapos ng kalahating oras. Sa sandaling lumiwanag ang mga ilaw, para siyang nakuryente si Tang Wenjing. At lumayo sa akin. Namula ang kanyang pisngi na parang hinog na kamatis. Mabilis niyang inayos ang medyo magulong buhok, nilinis ang kanyang lalamunan, at sinubukang ibalik ang malamig na aura ng isang henyo. Isang aksidente lang kanina. Kung sasabihin mo sa iba, burahin ko lahat ng pangalan ng hero mo sa Honor of Kings. Pinagmamasdan ko ang kanyang cute na hitsura na nagpapanggap na kalmado. At ang kanyang mapulang mga tainga, hindi ko napigilang matawa. Anong tinatawa-tawa mo? Sagutan mo ang mga tanong. Nagalit siya at ibinato ang maling tanong. Sa ulo ko. Hinimas ko ang ulo ko, ngunit ang puso ko ay parang kumain ng pulot. Kaya pala ganito ang pakiramdam kapag nahulog ang isang Diyos mula sa mataas na lugar. Sa katapusan ng linggo, iniwan ko ang walang kwentang lalaking ito ng isang papel na nagsasabing pupunta ako sa kalapit na lungsod. Para sa isang cooking exchange competition, at pagkatapos ay nawala. Ako at si Tang Wenjing na lang ang naiwan sa bahay. Lola, sandali, walang laman ang refrigerator. Binuksan ni Tang Wenjing ang pinto ng refrigerator. Sumasayaw, ipinahayag niya ang kanyang hilig na ito, tara na, sasamahan ka ng amo mo sa grocery. Iwinasiwas ko ang aking kamay na may pagkakahawig sa isang dominanteng presidente. Itutulak natin ang cart. At liligid sa supermarket, kahit na mukhang malamig si Tang Wenjing sa labas, pero pagdating sa snack area, hindi niya maitago ang saya sa kanyang mga mata. Chips, original flavor o tomato flavor. Kinuha ko ang 2 balot ng chips at tinanong siya. Pareho. Walang pag-aalinlangan niyang inihulog ang 2 balot sa cart, at pagkatapos ay kumuha ng ilang piraso ng Weilong spicy gluten. Pinapanood ko siyang kumuha ng mga junk food at itinatambak sa cart. Bigla akong nakaramdam na para kaming isang matagal ng mag-asawa. Sa sandaling iyon, 2 babae ang papalapit sa amin, ang secretary ng arts club ng aming klase at ang kanyang matalik na kaibigan. Nang makita kaming 2 na nagtutulak ng isang cart, na puno ng iba't ibang merienda at gamit sa bahay, halos malaglag ang kanilang panga. Lin Hansheng, Tang Wenjing, naggo-grocery ba kayo? Ang tingin ng sekretary ng arts club ay abala sa pagsismis sa pagitan namin ni Tang Wenjing, hindi kaya kayo ay... Napaisip ako ng masama, kung kumalat ito sa paaralan, hindi na namin maipapaliwanag. Nang akmang magpapaliwanag ako na nagkataon lang, biglang inilabas ni Tang Wenjing ang kanyang kamay at natural na kumapit sa aking braso. Nanigas ang buo kong katawan at biglang huminto ang paggana ng aking utak. Bumibili kami ng mga gamit sa bahay. Ngumiti si Tang Wenjing sa 2 babae. Ang ngiting iyon ay may kasamang 3 bahagi ng pagyayabang. 3 bahagi ng pagdedeklara ng kanyang pag-aari, at 4 na bahagi ng pagiging kaswal, sobrang tanga niya. Bumili ng suka imbes na toyo, kaya kinailangan kong bantayan siya. Huminga ng malalim ang 2 babae. Tinakpan ang kanilang bibig at tumakbo ng kinikilig. Tumalikod ako tulad ng isang tuod, tinitigan si Tang Wenjing. At utal na nagtanong, bakit hindi ka nagpaliwanag? Binitawan ni Tang Wenjing ang aking braso. At kinuha ang isang karton ng strawberry ice cream at inihulog sa cart na may matamis na ngiti. Ipaliwanag ang ano? Ipaliwanag na magkasama kaming nakatira.
Lumapit siya sa akin. At ibinaba ang kanyang boses, Lin Hansheng, dahil iniisip ng buong paaralan na may relasyon tayo. Bakit hindi na lang natin totohanin ang akusasyon? Sumabog ang aking mundo para akong isang tuod na tinamaan ng kidlat, nakatayo sa snack area ng supermarket. Paulit-ulit na nagpe-play sa aking isipan ang sinabi ni Tang Wenjing na totoo na ang akusasyon. Tiningnan niya ang aking hangal na hitsura at inirapan ako, kinuha ang cart mula sa aking kamay. At direktang pumunta sa cashier. Ano pang hinihintay mo? Hihintayin mo pa bang bayaran ko ang iyong mga pinamili? Sabi niya nang hindi lumilingon, nagising ako sa aking pagkabigla at dali-daling sumunod sa kanya. Sa buong daan, pakiramdam ko ay sobrang init ng aking mukha na kaya kong magprito ng itlog at parang may libu-libong groundhog na sumisigaw sa aking puso. Nagbibiro lang ba ang babaeng ito o seryoso siya? Pagdating sa bahay, humaharap sa walang laman na kusina at isang tumpok ng mga bagong bili na sangkap, napunta kaming dalawa sa isang kakaibang katahimikan. Wala ang aking ama, nahaharap kami sa isang malubhang problema sa kaligtasan. Sino ang magluluto? Bakit mo ako tinitingnan? Ang alam ko lang ay magsagot ng mga problema, hindi ako marunong magluto. Si Tang Wenjing ay nakaupo sa sofa na may kumpiyansa at binuksan ang isang balot ng chips. Hindi ba't ikaw ang sinasabing pinaka-cool na tao sa 8th High School? Panahon na para ipakita mo ang iyong mga kasanayan sa kaligtasan. At saka, ano ba ang mahirap sa pagluluto? Manood ka, amo, at ipapakita ko sa iyo kung paano. Hinamon niya ako, kaya iginulong ko ang aking manggas at sumugod sa kusina. Ngunit sa lalong madaling panahon, tiningnan ni Tang Wenjing ang itim at kakatwang sunog na scrambled eggs na may kamatis sa mesa. Pati na rin ang isang palayok ng noodles na luto na parang sinigang, at napaisip, Lin Hansheng. Tinutusok niya ang isang piraso ng itim na uling na itlog gamit ang chopstick, gumagawa ka ba ng gamot? Kung kakainin ko ito, mabubuhay pa ba ako hanggang makapag-college? Nahihiya akong napakamot sa aking ulo, ang apoy ay medyo malakas, o kaya mag-order na lang tayo ng takeout. Bumuntong hininga siya, at tinanggap ang kanyang kapalaran sa pagkuha ng kanyang telepono. Sa pagitan ng paghihintay para sa takeout, hindi ko mapigilan ang aking pag-usisa. Lumapit ako sa kanya at sinubukang magtanong, ano? Ano ang ibig mong sabihin sa sinabi mo sa supermarket? Tumigil ang kanyang mga daliri sa pag-scroll sa screen ng telepono. Lumingon at tiningnan ako ng may ngiti, literal na kahulugan. Bakit, natatakot ka ba? Bakit ako matatakot? Itinayo ko ang aking dibdib, natatakot lang ako na makaapekto sa iyong pag-aaral. Huwag kang mag-assume. Isinuksok niya ang isang piraso ng spicy gluten sa aking bibig, na tumigil sa aking mga susunod na sasabihin. Sa imong iyan, hindi mo ako maaapektuhan, kumain ka na. Pagkatapos mong kumain, pumunta ka na at magsaulo ng mga salita. Noong Lunes ng umaga, pagpasok ko sa gate ng 8th High School, nakaramdam ako ng kakaibang kapaligiran. Ang mga lalaking hindi ako pinapansin dati, o kaya'y kinukutya ako. Ngayon, ang paraan ng pagtingin niya sa akin ay puno ng katahimikan at labis. May bahid pa ng pagiging mamamatay tao. Naglakad ako papunta sa silid-aralan. Nagbubulungan ang mga kaklase. Siya yon. Kasama niya si Tang sa supermarket noong weekend. Bumili pa sila ng maraming gamit sa bahay. Balita ko, nagsasama na sila sa iisang bahay. Nadurog ang puso ko. Anong gayuma kaya ang ipinakain ng lalaking yon kay Tang? Siguro dahil gwapo ang tatay niya. Napakamot ako sa ulo at umupo sa upuan ko. Pagkaupo ko, humarap sa akin ang matabang kaklase sa unahan. Nakatingin siya sa akin ng may pananabik. Hoy, sabihin mo nga sa akin. Ikaw ba at si Tang ay ano na? Ano na? Puro kalokohan ang laman ng utak mo. Binatukan ko siya. Habang nagsasalita ako, sinipa ang pinto ng silid-aralan. Si Zhao Tianhao, na nag-leave ng isang linggo dahil sa sakit, ay nagmartsa papasok ng galit na galit. Kasunod niya ang ilang malalaking lalaki mula sa basketball team. Lin Hansheng. Pumunta si Zhao Tianhao sa harap ng mesa ko. Padabog niyang hinampas ang mesa at nagsabi ng gigil, huwag kang masyadong mayabang. Magpakalalaki ka. Pagkatapos ng klase, magkita tayo sa basketball court. Kung sino ang matalo, lalayo kay Tang. Biglang tumahimik ang buong klase. Nakatuon ang atensyon ng lahat sa akin. Kinabahan ako. Si Zhao Tianhao ang star player ng basketball team. Ako naman, simpleng tagahanga lang sa sidelines. Kung makikipag-isa sa isa ako sa kanya, para ko na ring sinaktan ang sarili ko. Pero astig ako. Hindi ako magpapatalo. Sige, isa sa isa tayo. Wala akong kinakatakutan. Tumayo ako ng nag-aalangan. Sa puntong iyon, may isang maputing kamay na humawak sa balikat ko mula sa likod. Tumayo si Tang at malamig na tumingin kay Zhao Tianhao. Zhao Tianhao, sa tingin mo ba hindi pa sapat ang kahihiyan na binasa mo ang mensahe sa flag ceremony? Gusto mo bang i-upload ko pa ang video na yon sa forum ng school at gawing pin na post sa loob ng isang buwan? Namutla si Zhao Tianhao pero nagmatigas pa rin. Tang, lalaki sa lalaki to, huwag kang makialam.
Lin Hansheng. Kung lalaki ka, huwag kang magtago sa likod ng babae. CJ. Huminga ako ng malalim at tinabig ang kamay ni Tang. Pagkatapos ng klase, magkita tayo sa basketball court. Sumimangot si Tang. Tumingin siya sa akin at bumulong, nababaliw ka na ba? Hindi ka nga marunong mag 3-step layup, ano nang laban mo sa kanya? Usaping pride to. Hindi mo maintindihan. Tumingin ako sa kanya ng malungkot. Kung mapilayan ako Tandaan mo, ipamana mo ang gaming account ko. Pagkatapos ng klase, napuno ang basketball court. Kalahati ng school ay naroon para panoorin ang nakakatawang laban. Si Zhao Tianhao, na nakasuot ng sobrang ganda at limited edition na jersey, ay nagpapakitang gila sa court. Nagsisigawan ang mga babae. Suot ko ang maluwag kong uniform ng school at nakatayo sa gilid. Nanginginig ang mga binti ko. Lin Hansheng, Sally. Lumingon ako. Nakatayo si Tang sa harap ng maraming tao at binato sa akin ang isang malamig na mineral water. Sinalo ko ito. Tumingin siya sa akin ng walang emosyon. Mabilis siyang nagsalita. Ang ugali ni Zhao Tianhao ay dumiretso sa kanan. Ang pagtalon niya ay mga 0.8 segundo. Kaya, kapag nagtatanggol, ibaba mo ang sentro ng iyong katawan. At bigyang pansin ang kaliwang balikat niya. At kapag nagtatamad siya, ayon sa parabola equation, like katumbas equals x squared plus era plus c, ang anggulo ng iyong tira, ay dapat nasa pagitan ng 45 hanggang 50 degrees. Ang lakas tigil, pakiramdam ko sa sabog na ang utak ko. Hoy! Maglalaro ako, hindi ako sasagot sa physics quiz. Gawin mo ang sinabi ko. Kung hindi, papakopyahin kita ng physics formula ng 100 beses mamayang gabi. Malamig niyang ibinigay ang huling babala. Nagsimula ang laro. Hindi ako nagpabaya. Pagdating ni Zhao Tianhao, gusto niya akong sindakin. Mabilis siyang dumiretso sa kanan at handa nang mag-slam dunk. Biglang sumagi sa isip ko ang sinabi ni Tang. Bigyang pansin ang kaliwang balikat niya. Hindi ko sinasadya na gumalaw ako papunta sa kaliwa. Naharang ko ang kanyang dadaanan. Hindi nakapagpreno si Zhao Tianhao. Dumiretso siya sa akin at nahulog ang bola. Galing! May sumigaw. Pinulot ko ang bola at tumayo sa labas ng 3-point line. Tinitignan ko ang ring, punong-puno ang isip ko ng mga nakakainis na parabola equation. 45 degrees, lakas. Huminga ako ng malalim. Pumikit ako at binato ang bola. Swish! Sa pool! Katahimikan sa buong court sa loob ng 2 segundo pagkatapos sumabog ang nakabibinging hiyawan. Hindi ako makapaniwala habang tinitignan ang aking mga kamay. Grabe! Ang galing pala ng physics cheat na ito. Pero sa huli, natalo pa rin ako kay Zhao Tianhao dahil sa maliit na lamang. Kasi, hindi kayang punan ng ilang physics attack ang pagkakaiba sa stamina at skills. Pero sapat na yung mga tres ko para maging alamat ako sa bazong. Hinal na tinitignan ako ni Zhao Tianhao. Komplikado ang tingin niya. Swerte ka ngayon. Napaupo ako sa sahig, hinal na hinal. Parang sasabog ang baga ko. Isang boteng mineral water na nakabukas ang takip ang iniabot sa akin. Nakatingin sa akin si Tang Wenjing mula sa itaas. Kahit na pareho pa rin ang kanyang malamig na ekspresyon, may bahid ng pagmamalasakit na hindi ko maintindihan. Okay ang kwenta mo sa parabola. Kahit na sa huli humina ka. At pumalya ang tira mo, pasado na rin. Sabi niya nang walang emosyon. Kinuha ko ang tubig at ininom ang halos kalahati. Umiti rin ako. Sabi ko, syempre, kanino pa ba ako nagmana? Pagkatapos ng gulo sa basketball game, nagsimulang bumalot sa buong bazhong ang anino ng midterm exam, sinimulan na ni Tang Wenjing ang Hell Mode 2.0. Gabi-gabi, pinipilit niya akong umupo sa harap ng mesa at magsagot ng magsagot. Sa tuwing aantukin ako, ang kanyang singsing ay walang awang itatapat sa mesa ko. Sa ilalim ng matinding pressure, nagkalagnat ako. Noong gabing yon, hilo ako sa lagnat. At parang nagliliyab ang buong katawan ko. Lin Hansheng, gising. Dumilat ako at nakita kong nakatayo si Tang Wenjing sa tabi ng kama ko, mukhang nag-aalala. May hawak siyang basang bimpo. Ako parang mamamatay na ako, mahinang sabi ko. Kapag namatay ako, tandaan mong sunugin mo ang gundam ko. Tumahimik ka. Ipinatong niya ang malamig na bimpo sa noo ko. Pagkatapos, tumalikod siya para maghanap ng gamot. Habang pinapanood ko siyang abala, bigla akong nakaramdam ng init sa puso. Itong estudyanteng karaniwang mataas ang tingin sa sarili kapag nag-alaga ng tao. Ang lambing pala. Kumuha siya ng maligamam na tubig nang walang kaalam-alam. Iniabot niya sa akin ang gamot para sa lagnat. Inumin mo. Tinitignan ko siya. Parang ayaw kong uminom. Ano, kailangan pa kitang subuan? Tinaasan niya ako ng kilay. Hindi. Nasabi ko nang hindi ko sinasadya, pwede ka bang ngumiti? Ang ganda mo kapag nakangiti. Biglang tumahimik. Nanigas ang kamay ni Tang Wenjing sa ere. Mabilis na pumula ang kanyang pisngi. Lin Hansheng, siguro ay nag-init na ang ulo mo. Galit niyang ipinasok ang tableta sa kamay ko. Ikaw na ang uminom.
Pagkatapos matulog ka na. Pagkatapos sabihin yon, tumakbo siya papalayo. Tinitignan ko ang saradong pinto at hindi ko napigilang tumawa. Grabe, ang lakas ng apil ko. Siguro dahil sa sakit na yon. O siguro dahil epektibo ang devil training ni Tang Wenjing. Noong araw na inanunsyo ang resulta ng midterm exam, nakatayo ako sa harap ng listahan at tinitignan ang pangalan ko. Parang nananaginip ako. Pang-negatibo 49 sa buong batch, pang-negatibo 19 sa klase. Lin Hansheng, isang dating basagulero, nakapasok sa top 50. Grabe, pre, nag-cheat ka ba? Gulat na sigaw ng mataba kong kaibigan sa tabi ko. Iwinagayway ko ang buhok ko ng may pagmamalaki. Tuso. Physics. Ito ang kapangyarihan ng kaalaman. Pagbalik sa upuan ko. Nagbabasa si Tang Wenjing ng isang physics journal sa English. Lumapit ako. Naglinis ako ng lalamunan. Hi, Teacher Tang. Hindi man ako kasing galing mo, nakakuha naman ako ng pang-negatibo 19 sa klase. Hindi man lang siya lumingon. Sa huling problem sa physics, sa pangalawang tanong sa force analysis, nakalimutan mo ang isang friction force. Bawas 5 puntos. Kung hindi, makakapasok ka sa top 30. Grabe naman. Hindi mo ba kayang wag maging sagabal? Nakadukdok ako sa mesa, tinitingnan ang kanyang tagiliran. Napagkasunduan na basta't makapasok ako sa top 10 ng klase, pagbibigyan mo ako ng isang kahilingan. Sa wakas, ibinaba niya ang libro at lumingon sa akin, malinaw ang kanyang mga mata. Sabihin mo na, anong kahilingan? Basta't hindi yung paggawa ng homework ko. Ang iba ay mapag-iisipan. Huminga ako ng malalim, pakiramdam ko lalabas na ang puso ko sa lalamunan. Ngayong weekend, date, bahagya siyang nagtaas ng kilay. Lin Hansheng, alam mo ba ang sinasabi mo? Siyempre alam ko. Susugal ako. Tayong dalawa lang, walang dalang libro. Walang pagre-review, parang normal na estudyante ng high school, lalabas para magsaya sa buong araw. Kaya mo ba? Tinitigan niya ako ng halos 10 segundo. Bigla siyang ngumiti. Iyon ay isang maningning, walang pag-iingat ng ngiti, nagdulot sa akin ng pagkahilo at pagkabighani. Sige ba, sabi niya, tingnan ko nga. Kung anong gimmick ang kaya mong gawin. Sa weekend, isinuot ko ang aking pinakagwapong damit. Naglagay pa nga ako ng hairspray sa buhok ko. Maingat kong pinlano ang isang perpektong itineraryo ng date. Unang pupunta sa sikat na restaurant para magpakuha ng litrato, pagkatapos manonood ng isang romantikong pelikula. Sa huli, maglalakad sa tabing ilog. Kapag nasa tamang atmosfera na, natural na magtatapat ng pag-ibig. Gayunpaman, sinampal ako ng realidad ng malakas. Pagkalabas ko pa lang ng subdivision, itinuro ni Tang Wenjing ang isang malaking arcade sa tapat ng kalsada at sinabi, saan tayo pupunta? Pero nagpareserba ako sa restaurant. Ipakancel ko na. Gusto kong maglaro ngayon, walang pagtutol niyang sinabi at unang tumawid sa kalsada. Pagkatapos ng 10 minuto, nakatayo ako sa loob ng arcade, pinapanood si Tang Wenjing na parang isang walang awang mamamatay tao, nagpapakitang gilas sa iba't ibang mga arcade games. Sa racing game, binasag niya ang pinakamataas na record sa arcade. Sa shooting game, puro headshot ang kanyang mga tira. Ang pinakanakakabaliw ay ang claw machine. Ginagamit niya ang prinsipyo ng physics upang kalkulahin ang lakas ng claw at ang lawak ng paggalaw. Isang bagsakan ay nakahuli siya ng higit sa 10 stuffed toy hanggang sa malapit ng umiyak ang may-ari. Ako naman, hawak ang isang tambak ng stuffed toy. Parang isang tagabitbit ng bag, sumusunod sa kanya, nagpipigil ng luha. Ang napagkasunduang romantikong date, bakit naging isang pagpapakita ng kahusayan ng isang henyo? Hoy, Lin Hansheng, anong tinutunganga mo? Nakatayo siya sa harap ng dance machine at kinawayan ako. Halika, makipaglaban ka sa akin. Hindi ako marunong sumayaw. Umiling ako ng todo. Huwag kang magdahilan. Umakyat ka. Hinila niya ako. Tumunog ang musika. Sumasabay siya sa ritmo, maliksi ang kanyang pagsayaw. Sumasayaw ang kanyang tirinta sa hangin. Nakikita ko sa kanyang mukha ang sigla na hindi ko pa nakikita. Pagmamay-ari ng kanyang edad. Pinapanood ko siya, bigla kong naisip. Na walang restaurant, walang pelikula ang kayang pumantay sa masiglang ngiti niya sa aking harapan. Sumusunod ako sa kanya, bagamat madalas akong nagkakamali. Pero pareho kaming tumatawa na parang mga baliw. Pagkalabas namin ng arcade, gabi na. Hawak namin ang aming mga premyo, sabay na naglalakad pa uwi. Masaya ka ba ngayon? Lumingon ako at tinanong siya. Okay lang, mayabang niyang itinaas ang kanyang baba. Kung hindi mo lang tinapakan ang paa ko, habang sumasayaw tayo, mas masaya ako. Pero aksidente lang yon. Nahihiya akong napakamot sa ulo. Bigla. Bumuhos ang malalaking patak ng ulan. Ang bagyong tag-init, laging biglaan. Ulan, umulan, gulat kong sigaw. Agad kong hinubad ang aking jacket at ipinayong sa kanyang ulo. Takbo. Pareho kaming tumatakbo sa gitna ng bagyo na may isang jacket. Ang anino namin ay humahaba dahil sa ilaw ng poste. Bumagsak ang ulan sa aming mga mukha, medyo malamig, ngunit nag-init ang aking puso.
Sa wakas, nakatakbo kami papunta sa baba ng aming building. Pareho kaming basang-basa. Sira ang sensor ng ilaw sa hallway. Madilim. Bahagyang nanginig si Tang Wenjing, walang kamalay-malay na hinawakan ang aking braso. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Malamig ang kanyang kamay, nanginginig pa rin. Huwag kang matakot. Sumunod ka sa akin. Hinawakan ko siya. Hakbang-hakbang na umakyat sa hagdan. Pagdating sa harap ng pinto, kinuha ko ang susi para buksan ang pinto. Madilim sa sala, tanging ang kidlat lamang sa labas ang nagbibigay liwanag, hahawakan ko na sana ang switch sa dingding. Bigla akong niyakap ni Tang Wenjing mula sa likod, nanigas ako, at natigil ang kamay ko sa ere. Nakadikit ang mukha niya sa likod ko, sa kabila ng basang-basang kamiseta, ramdam ko ang mainit niyang temperatura at mabilis na tibok ng puso. Lin Hansheng, mahina niyang sabi. May bahid ng panginginig na halos hindi mapansin. Bakit? Humarap ako. At tiningnan ang malabo niyang anyo sa dilim. Tinanong mo ako dati, bakit ang bait ko sa'yo? Huminga siya ng malalim para bang gumagawa ng isang napakahalagang desisyon. Sa totoo lang, hindi lang dahil sa ibinigay mong sili sa akin noon sa probinsya. Nakita kitang nakikipag-away. Sa ilang mga tambay na mas matangkad pa sa'yo para protektahan ang isang pusang kalye, bugbog sarado ka, pero nakangiti ka pa rin na parang tanga. Nagulat ako noon, walang nakakaalam ng nangyari, nakakahiya kasi. Nakita niya pala, kahit nabobo ka, kahit na mahina ka sa pag-aaral. Kahit na puro kalokohan ang sinasabi mo, unti-unti siyang lumapit sa akin, humihina ang boses niya. Pero tumatagos ang bawat salita sa puso ko. Pero mabuti kang tao, isang taong gusto kong lapitan. Pumulog, kumidlat sa labas. At nilinaw ang bahagyang pamumula ng kanyang mga mata, at ang seryoso niyang mukha. Pakiramdam ko ang sinulid sa utak ko na tinatawag na katuwiran ay biglang naputol. Bigla kong iniabot ang kamay ko. At hinila siya palapit sa akin, at mahigpit siyang niyakap. Tang Wenjing. Makinig kang mabuti. Kinagat ko ang labi ko at galit na sinabi sa kanyang tenga. Simula ngayon hindi mo na ako pwedeng tawaging tanga. At saka, habang buhay na kitang guguluhin. Hindi siya nagpumiglas, isinubsob lang niya ang kanyang ulo sa dibdib ko at mahinang sumagot. Sa romantiko, malapit at angkop na sandaling ito. Pak! Biglang umilaw ang sala at ang tatay ko ay may dalang mga pasalubong. Na nakatayo sa may pintuan. Napaka-inosente ng pagdating ng tatay ko. Tay! Pakinggan mo muna ako, naguguluhan akong kumaway, kami ay. Nag-uusap tungkol sa physics, friction. Pinag-aaralan namin ang human friction. Sinungaling, kinuha ng tatay ko ang walis. At sumugod, paputulin ko ang mga binti mo, at nangahas kang saktan si Wenjing. Huwag niyo po akong saktan, tito, ako po ang unang gumalaw. Nagmadaling humarang si Tang Wenjing sa harap ko. Natigilan ang tatay ko, at huminto ang walis sa ere, napakagulo ng ekspresyon sa kanyang mukha. Pagkatapos, sa tulong ng masarap na hapunan, tinanggap din ng tatay ko ang katotohanan. At seryoso akong binalaan na kung gagambalain ko ang pag-aaral ni Tang Wenjing bago ang entrance exam sa kolehiyo. Itatakwil niya ako. Pagdating naman sa paaralan, noong magkahawak kamay kaming pumasok sa silid-aralan. Nawala sa katinuan ang buong grade 11 tandang bawas 3. Tinignan kami ni Zhao Tianhao, at galit na naggangalit ang mga bagang. Lin Hansheng, isa kang halimaw. Mayabang akong tinaas ang aking kilay. At inakbayan si Tang Wenjing. Pasensya na, daig ka sa talino. Ang natitirang oras sa high school ay lumipas ng mabilis sa pag-aaral, pagtatalo at palihim na pagpapakilig. Noong lumabas ang resulta ng entrance exam sa kolehiyo, walang pag-aalinlangan na nakuha ni Tang Wenjing ang pinakamataas na marka sa science stream sa probinsya. At ako naman ay nakapasa sa isang sikat na universidad sa parehong lungsod kung saan siya nag-aaral. Noong gabi pagkatapos kong matanggap ang aking acceptance letter, dinala ko siya sa agritourism spot sa probinsya kung saan kami nagkakilala. Sira-sira pa rin ang bakuran, pero lumaki na kaming pareho. Kumuha ako ng isang pakete ng Weilong spicy strip mula sa aking bulsa. Binuksan ito at iniabot sa kanyang bibig. Para sa iyo yan. Nakangiti kong sinabi, katulad pa rin ng walang takot na binata noon. Kinagat ni Tang Wenjing ang spicy strip at kumikislap ang kanyang mga mata. Lin Hansheng, habang buhay mo na akong bibilhan ng spicy strips. Masusunod, mahal na reyna ng yelo,